Makalipas ang 4 na araw ay gumaling na ang paso ko sa braso. Nilalagyan ko na lang ito ng cream para hindi ito mag-iwan ng scar, mabuti na lang talaga at hindi ito ganoon kalaki. Pupunta ako ngayon kay Rafa at doon na ako magla-lunch sa office niya. Napangiti ako nang makita ko ang sarili ko sa salamin. Nakasuot ako ng fitted skirt at off-shoulder white top na semi-crop top, naka 4-inch high heels din ako. Si Audrey ang nag-suggest na ito ang suotin ko, palagi na lang daw kasi akong nakadress. Kinuha ko na ang bag ko at bumaba na. Pumasok ako sa kusina at kinuha ang paper bag na dadalhin ko. Tulungan na kita, Ms. Lori, nakangiting alok ni Ate Letty, ang ganda-ganda niyo po. Puri nito sa akin. Napangiti ako, talaga, salamat, magagandahan din kaya si Rafa sa akin mamaya. Napailing na lamang ako sa naisip ko. Kamusta na po ang braso mo, ma'am? Pagtatanong ni Mang Edgar nang makalabas na kami ng exclusive subdivision. Magaling na po ang braso ko. Nakangiti kong sagot sa kanya. Mula nang napaso ako ay hindi na muna ako pinapalabas ni Rafa. Ang sabi niya ay manatili na muna ako sa bahay niya. Hindi nga rin niya alam na pupunta ako ngayon sa office niya. Lihim akong napangiti. Matutuwa kaya siya kapag ni-surprise ko siya ng lunch. Mabuti na lang at hindi kami na traffic kaya maaga kaming nakarating. Bumaba na ako sa kotse at pumasok sa building. Maraming napatingin sa akin at bumati. Ngumiti ako sa kanila at bumati rin pabalik. Nang malapit na ako sa elevator ay nakita kong malapit nang sumara ang private elevator ni Rafa at nakita kong nasa loob siya. Ngumiti ako sa kanya, mukhang di ko naman na siya maaabutan. Bahagya pa itong nagulat nang makita ako. May pinindot ito at biglang bumukas ang elevator at lumabas ito roon. Napakaseryoso ng mukha nitong naglalakad papunta sa akin. Hi! Dinalhan kita ng lunch. Nakangiting wika ko. Kinuha nito ang dala kong paper bags. I told you to stay inside the house. Napanguso ako, bored na ako roon. Hinila nito ang palapulsuhan ko at naglakad papunta sa private elevator niya. Nang makapasok na kami ay sinare niya ito kaagad at hinapit ako sa bewang. Sinulyapan ko siya, salubong ang kilay nito. Tumayo ako sa harap niya, napatingin naman ito sa akin. Hinaplos ko ang noo nito at pinaghiwalay ang kilay niya. What are you doing? Inis na tanong nito. Pinisil ko ang 2 pisenge niya, ngumingiti ka rin dapat kahit paminsan-minsan, ani ko, tulad nito. Ngumiti ako sa kanya pero seryoso lang ang mukha nito. Pinisil ko ang pisngi nito at kunwari ay pinangiti ko siya. Iniwas nito ang mukha niya. Mahina akong napatawa. Babalik na sana ako sa gilid niya pero hinapit lang nito ang bewang ko at dinaikit sa katawan niya habang nakatalikod ako. Napahawak ako sa braso niya. Nakita ko sa reflection namin sa elevator kung gaano siya kaseryoso habang nakatingin sa akin. Why are you wearing this? Aniya at hinaplos ang pernayan ko. Ang sabi kasi ni Audrey iba naman ang suotin ko, palagi raw kasi akong nakadress. Siya rin nagsuggest na ganito ang isuot ko. And you're exposing your belly. Anito at hinawi ang buhok ko sa kabilang balikat ko, your butt is killing me. Napasinghap ako nang halikan nito ang leeg ko. Nanindig ang balahibo ko. Mabuti na lang at tumigil na ang pag-andar ng elevator kaya lumabas na kami. Nakita ko si Ms. Jana kaya kumaway ako sa kanya, ngumiti naman ito sa akin. Sandali lang Rafa, ani ko at tumigil sa tapat ni Ms. Jana. Kinuha ko ang maliit na paper bag, mauna ka na sa loob. Ani ko at lumapit kay Ms. Jana. Good morning, Ms. Lori. You look gorgeous. Maligayang bati nito sa akin. Salamat, Ms. Jana. Ang ganda-ganda mo rin, nakangiting wika ko sa kanya, may lunch ka na ba? Kasi, nakatingin ito sa gawin ni Rafa. Hindi pa pala ito pumasok sa office niya. Susunod na lang ako, sabi ko kay Rafa. Tumango naman ito at pumasok na. Ms. Lori, meron na kasi akong baon. Nalungkot ako, ganoon ba? Sayang naman ito. Natigilan naman ito at napatingin sa baba ng desk niya, naiwan ko po pala ang baon ko. Talaga, ngumiti ako sa kanya, sayo na to ha. Sinarapan ko yan. Salamat po, Ms. Lori. Ang sarap-sarap po ng niluto mo ng nakaraan, naubos ko yun lahat. Aniya. Natuwa naman ako, mabuti at nagustuhan niya ang niluto ko.
Baka binobola mo lang ako. Actually, bahagya nitong nilapit sa akin ang mukha niya, mas masarap pa ang luto mo sa chef doon sa restaurant na kinakainan ko minsan. Pabulong nitong sabi. Mahina naman akong napatawa at nagpaalam na papasok na ako at baka mapag-alitan pa siya ni Rafa. Nakaupo si Rafa sa swivel chair niya at nakatitig sa akin. Lumapit ako sa kanya at tumayo sa gilid ng desk niya. Napatingin ako sa orasan, 11:30 pa lang pala. Mamaya na tayo kakain. Yeah, sisibayan mo akong mag-lunch. Napatango ako, oo, dito na ako kakain. Nakangiti kong sagot, doon na lang ako sa couch maghihintay. Sabi ko, pero hinila nito ang kamay ko at saktong napaupo ako sa kandang ganyan nang magbukas ang pinto. Hey Rafael, malambing na tawag nito kay Rafa. Ang ngiti nito ay otomatikong napalis nang makita niya ang posisyon namin ni Rafa. Mabilis akong napatayo, nakita kong nasa likuran nito si Ms. Jana na hindi maipaliwanag ang itsura. Parang natatakot ito, umayos ng upo si Rafa at napatingin sa babaeng pumasok. Why are you here? Ani Rafa na nakatingin sa babae. Ang kamay ni Rafa ay gumapang sa legs ko kaya pasimple ko itong kinukuha pero makulat siya kaya binabalik niya ito roon. Hindi naman nila makikita ang ginagawa ni Rafa dahil may desk namang nakaharang. I want us to talk about our business over lunch. Sagot nito at unti-unting lumapit. Kinagat ko ang dila ko habang nakatikom ang bibig ko. Baka makita niya ang ginagawa ni Rafa. I have lunch already. You can go now. Seryosong wika nito. But Rafael, Jana, don't let anyone in until I said so. Yes, sir. Nauutol na sagot nito kay Rafa. Baka sa mukha ng babae ang galit at walang sabi-sabi ay umalis ito. Humingi naman ng paumanhin si Ms. Jana dahil hindi niya ito napigilan dahil nagpumilit itong pumasok. Tumungo lang naman si Rafa at sinabihang i-lock ang pinto. Nang makalabas na si Ms. Jana ay sumandal ulit si Rafa sa swivel chair niya. Where were we? Ha? Nagtatakang tanong ko. Hinila nito ang kamay ko at napakandong ako ulit sa kanya. Lamandes naman ang kamay ko sa matipunong dibdib niya. It's finally healed. Aniya at hinaplos ang kanang braso ko. Oo, nilalagyan ko na lang ng cream para mag-fade ang scar. Nilero ko ang buhok niya. Hindi pa rin siya nagpapagupit. Yeah, you should take care of your beautiful skin. Aniya. Ngumiti ako sa kanya, ang haba na ng buhok mo. Hindi ka pa magpapagupit. I will. Mixing sagot nito at hinawakan ang kamay ko. Napatingin naman ako sa kanya. Nilapit nito ang mukha niya sa akin at hinalikan ako. Hinaplos nito ang braso ko at humiwalay ng halik sa akin. Let's have our lunch first. Aniya at inalalayan akong makatayo. Hinubad nito ang coat niya at ni-fold ang sleeves niya hanggang sa siko. Nauna na akong umupo sa couch at nilabas ang mga food containers. What did you cook this time? Ayan po, ani ko at binuksan ang mga takip. Umupo ito sa tabi ko. Tahimik lang kaming kumakain. Hindi naman siya nagrereklamo sa lasa. Tikman mo to. Tinusok ko ang ginawa kong dessert at sinubo sa kanya. Natigilan pa ito ng una pero kinain niya rin. Humingi pa ito kaya sinubuan ko ulit siya. Naubos namin lahat ng pagkaing dala ko at magana namang kumain si Rafa. Niligpit ko na ang pinagkainan namin ni Rafa at siya naman ay pumasok sa banyo. Pagkalabas nito ay saktong may tumatawag sa telepono niya. Ako naman ang pumasok sa banyo para mag-mouthwash at umihi. Naglagay din ako ng konting lip tint bago lumabas. Mauna na akong uuwi, baka may trabaho ka pa. Ani ko. I cleared my schedule this afternoon, sagot nito, come here. Dumiretso na ako ng kondom sa kanya. Ganoon din naman yun. Iyong babae kanina sabi niya may pag-uusapan kayo. She's not important baby, sagot nito. Hinaplos nito ang legs ko papunta sa pangupo ko. Ilang araw na rin palang walang nangyayari sa amin. Magwa 1 week na yata. Hinaplos ko ang pisenge niya at ako na ang unang humulik sa lobby niya. Tumugon naman ito sa halik ko at mahigpit na yamakap sa bewang ko. Ang banayad na halik niya kanina ay naging agresibo, gumagapang na rin ang kamay niya kung saan-saang parte ng katawan ko. Napasabunot ako sa buhok niya nang bumaba ang halik nito sa leeg ko. It's been almost a week. Bulong nito habang mahinang kinakagat ang balikat ko. Pinatayo ako nito at mariing hinalikan sa lobby.
Hinapit niya ako sa bewang, mahigpit naman akong napayakap sa leeg niya. Tinaas nito ang damit ko kaya pinutol nito ang halik at hinubad ang damit ko. Hindi ba pwedeng sa bahay na lang mamaya? Tanong ko habang inabot nito ang hook ng bra ko at hinubad ito. No, mixing sagot nito. Nakagat ko ang pangibabang lobby ko at napahawak sa mesa niya. You like it? Aniya, yes. Napapikit ako sa sensasyong nararamdaman ko. Binuhat ako nito at pinaupo sa mesa niya. Did you miss this? Tanong nito. I'm asking you baby. Nilapit nito ang mukha niya sa akin nang magmulat ako. Yes. Hinila ko ang necktie niya papalapit sa akin at hinalikan ang lobby niya. Para akong nababaliw sa ginagawa ni Rafa sa akin. Lagot, baka marinig kami ni MS Jana sa labas kaya kung ni-control ko ang sarili kong mapadaing ng malakas. Nawala na ako ng pakialam kung maririnig ba kami ni MS Jana sa labas o hindi. Masyadong masarap sa pakiramdam ang aktibidad na ginagawa namin ni Rafa. Nawalan ako ng lakas nang marating ko ang langit, hindi rin nagtagal ay sumunod si Rafa. Mahigpit akong yamakap sa kanya at binaon ang mukha ko sa leeg niya. Rinig ko ang lakas ng kabog ng dibdib niya. Napangiti ako, kailan kaya kakabog ng malakas ang dibdib ni Rafa para sa akin? Nagkalat tayo rito sa desk mo. Ani ko, that was a good mess. Hinalikan nito ang balikat ko. Kailan ko kaya maaamin sa kanya na mahal ko na siya? Ang hirap magpanggap sa harapan niya. Rafa, yes. Napailing ako, wala. Magbihis na tayo. Hindi ko pa kaya. Natatakot pa ako. Not yet. Sagot nito. Hindi na ako nagreklamo nang inangkin ako ulit ni Rafa hanggang sa mapagod ito. Nakatayo ako ngayon sa pintuan ng library ni Rafa, nagdadalawang isip ako kung kakatukan ko ba ito o hindi. Baka kasi busy siya, mahinang bulong ko. Linggo ngayon at naisip kong magpunta sa park, gusto ko sanang ayain si Rafa pero baka busy siya. Napabuntong hininga ako. Huwag na nga lang. Umiiling na sabi ko. Tumalikod na ako at akmang maglalakad na nang bumukas ang pinto. Nanlaki ang mga mata ko. What are you doing here? He said. Hinarap ko siya at nahihiyang ngumiti. Wala Rafa. Sige. Awkward akong napangiti. Tumalikod na ako para bumalik na lang sana sa kwarto ko nang hinila nito ang kamay ko papasok sa library niya at sinarado ang pinto. Seryoso niya akong tinitigan na para bang naghihintay ito ng sasabihin ko. Pinaglaruan ko ang mga daliri ko. Ah, ano kasi? What now? Kumunat ang noo nito. Busy ka ba? Nahihiyang tanong ko. Yes. Mixing sagot nito. Okay, balik na ako sa kwarto ko. Sorry sa istorbo. What is it? He looks annoyed. I bit my lower lip. Ano kasi? Gusto ko sanang pumunta ng park kasi naboboard ako. Panimula ko, gusto sana kitang ay isama, pero, since busy ka naman ngayon, next time na lang. What time? Napailing ako, ano, istorbo pa ako sa traba. Anong oras tayo aalis? Seryoso itong nakatingin sa akin. Ha, ngayon na sana. Okay, get dressed. Nagulat ako sa sinagot niya, sure ka ba? My work can wait. Anito at hinila na ako palabas ng library niya. Pinipigilan kong tumili habang naglalakad ako papunta sa kwarto ko at nang makapasok na ako sa kwarto ko ay agad akong nag-happy dance at mahinang tumili. Ito ang magiging first date namin ni Rafa. Hindi niya man alam pero at least gagawin namin mamaya. Pakanta-kanta ako habang nag-aayos. Ngiting-ngiti ako habang naglalagay ng sunscreen sa mukha ko. Nagsuot lang ako ng fitted jeans, puting fitted na crop top at puting shoes para komportable ako maglakad-lakad mamaya nang matapos na ako ay bumaba na ako sa sala, doon ko na lang siya hihintayin. Pero pagkababa ko ay nandoon na pala siya nakaupo sa couch at hinihintay ako. Nakaputing shirt lang din ito, jeans at itim na rubber shoes. Kahit bihisan mo lang siya ng simple ay napakagwapo pa rin ito. Parang ang bango-bango niyang tingnan at ang linas-linas. May suot din itong isang hikaw sa kaliwang tenga niya. Ngumiti ako sa kanya nang makalapit na ako. Tumayo ito at inaya na ako palabas. Hindi rin nagtagal ay nakarating na kami sa park. Hinila ko ang siko niya at naglakad patungo sa park pagkatapos niyang may park ang kotse niya. Ang ganda-ganda ng panahon ngayon, hindi mainit at ang aliwalas ng langit. Pangiti-ngiti ako habang naglalakad. Si Rafa naman ay nakasunod lang sa akin.
May nakita akong nagtitinda ng pop rice kaya bumili ako. Anong gagawin mo dyan? Takang tanong nito sa akin. Halika, ay ako sa kanya at dinala ko siya sa malaking fish pond na maraming isda. Aliw na aliw ako habang nagpapakain ng isda. Kapag nagsasaboy ako ng pop rice ay dinadagsa ito ng mga isda. Ay ubos na. Ani ko at tinapon sa basurahan ng plastic ng pop rice. Halika na. Doon naman tayo sa swing. Umupo ako sa swing, si Rafa naman ay nakatingin lang sa akin. Swing mo ako, sabi ko sa kanya. What? Ganito, kapag nakaupo na ako itulak mo ito, turo ko sa kanya, huwag mong lakasan baka tumilapon ako. Nakangiti kong sabi. Humawak ako sa kadena at tinulak na ito ni Rafa. Hindi niya ito nilalakasan, sakto lang. Nilingon ko siya at ngumiti kapag tumataas na ang swing. Nakatitig lang ito sa akin. Tama na, natatawang sabi ko. Itinigil naman nito. Ikaw naman, tumayo na ako. Ayoko. Dali na, mabilis lang. Pangungulit ko sa kanya. No, sige na, mabilis lang promise. Damn. Umupo ito sa swing at tinulak ko ito ng mahina. Hindi naman ito nagrereklamo. Medyo nilakasan ko ang pagtulak at mahinang napatawa. Kinuha ko ang phone ko at ni-click ang camera. Nilakasan ko ang pagtulak at tumakbo para kunan siya ng picture. Mahinang napamura ito at tinihil na ang swing. Lumapit ito sa akin. Magkasalubong ang kilay nito. Tiningnan ko ang picture niya. Tingnan mo, ang cute mo nito. Pinakita ko sa kanya ang nakuha kong picture pero umismid lang ito. Nag-slide pa ako at pinakita sa kanya, dito naman ang pogi mo. You're so childish. Halika na nga, hinila ko ang siko niya. May nakita akong nagtitinda ng fishball kanina kaya doon kami papunta. Ang tagal na rin ang huli kong kain nito. Hinawakan ni Rafa ang kamay ko. Napangiti ako, hindi naman niya makikita kasi mas nauna ako sa kanyang maglakad. Kuya, magkano fishball po? Tanong ko sa tindero. 20 ang isang malaking cup. Isa po, ani ko sa tindero at nilingon si Rafa, anong sayo? I don't eat that. Is that even clean? Bulong nito sa akin. Oo naman, tsaka masarap yan. Order pa ako ng kwek-kwek at buko juice. Pagkaluto ng ni-order ko ay naghanap kami kung saan pwedeng makaupo. May nakita kaming bench seat kaya tinuro ko yun kay Rafa. Umupo ito doon at ako naman ay nag-Indian sit. Sit properly lady. Aniya, okay na to. Nilagay ko ang bag ko sa lap ko at nag-umpisa ng kumain. Sinaman ako nito ng tingin pero ngumiti lang ako sa kanya. Try mo to. Tumusok ako ng fishball at tinapat sa bibig niya. I'm not eating that. Isa lang. Pag ayaw mo ng lasa, di na kita papakainin, ani ko. Ngumanga ako na parabang nagpapakain ng bata at tinapat ang fishball sa bibig niya. Fine. Ang kulit mo. Aniya at kinagat ang fishball. Anong lasa? Napatingin ito sa akin habang ngumunguya. It's quite good. Isa pa, nakangiti kong tanong sa kanya. Tumango ito kaya masaya ko siyang sinubuan. Marami naman itong nabili ko, sakto na siguro to sa amin. Pati yung kwek-kwek ay nagustuhan rin naman niya, itlog lang naman daw pala yun. Tinapon ko sa basurahan ang plastic cups at bumalik na sa bench, pero wala na si Rafa doon. Nakaupo na ito sa carabao grass sa ilalim ng puno at nakapikit ito. Tinatangay ng hangin ang buhok niya. Kinuha ko ang cellphone ko at kinuhanan ko siya ng litrato. Para siyang isang model. Nagmulat ito ng mata nang marinig nitong tumunog ang cellphone ko. Nakakarami ka na, kunot noo nitong sabi. Umupo ako sa tabi niya, minsan lang naman. Niyakap ng isang braso niya ang bewang ko at pinaikit ulit ang kanyang mga mata. Where do you want to go next? Tanong nito. Gusto ko sana sa carnival. Nakapunta ka na ba roon? No, where is that? Nagmulat ito ng mata at tumingin sa akin. Ay, ang boring naman ng life mo. Masaya kaya roon. Pwede kang magperya, sumakay ng Ferris wheel, basta nakaka-enjoy doon. Kumunot ang noo nito, my life is not boring. Anong hindi? Puro ka naman trabaho lang. Palagi ka lang din sa bahay, may out of town or out of the country ka nga pero trabaho pa rin naman ang pinapunta mo roon. It's for the future. Sagot nito, napaisip ako, sa bagay, para rin sa future niya pero paminsan-minsan ay kailangan din naman mag-enjoy, hindi yung puro trabaho na lang ang inaatupag niya. Sabi mo
Hiba't balikat na sagot ko. Pareho kaming natahimik. Pinagmamasdan ko ang ulap, napakaganda nito at payapa. Bigla akong napangiti nang may maalala ako. Why are you smiling? May naalala lang kasi ako, natatawang sabi ko. Noong bata pa kasi ako, pinangarap kong mag-slide sa ulap at rainbow. Ewan ko ba bakit ko naisip yun noon. Halika na nga, doon naman tayo sa siso. Ay ako sa kanya hinila ang kamay niya. Nararamdaman kong para akong nakalutang sa ere. Unti-unti kong minulat ang mga mata ko at nakita kong buhat-buhat ako ni Rafa. Inihiga niya ako sa kama ko. Bakit hindi mo ako ginaising? Hinusat ko ang mata ko. Because you're sleeping. Thank you sa pagsama sa akin kanina. Matamis akong ngumiti sa kanya. Tumungo lang ito sa akin. Sobra akong nag-enjoy kanina sa first date namin kahit na ako lang ang nakakaalam. Napakaseryoso lang nito pero sinasamahan niya naman ako kahit saan ko siya hilahin. Magbibihis na muna ako, ani ko at bumangon na sa kama. I'll be back. Aniya at lumabas na sa kwarto. Naalimpungatan ako nang may maramdaman akong may humahaplos sa pisngi ko. Hey, I need to go. Aniya, napatingin ako sa orasan, 3:00 pa lang ng umaga. 2 oras pa lang yata akong tulog dahil anong oras na rin kaming natapos kanina. Nakatulog na lang akong walang damit. May flight siya mamayang 6 AM papuntang Visayas, hindi niya pa alam kung kailan siya makakabalik. Nagka-emergency raw sa isang branch nila kaya kailangan niyang puntahan. Mag-ingat ka Rafa. Yeah, sagot nito at hinalikan ang noo ko. Hanalikan din nito ang labi ko at tumayo na. I love you, mahinang bigkas ko nang malapit na itong makalabas ng kwarto ko. Natigilan ito at nilingon ako, what? Napailing ako, wala, see you soon. Yun na lang ang nasabi ko at ngumiti. Tumungo ito sa akin at tuluyan nang lumabas sa kwarto ko. Mariin akong napapikit, kaya ko pa namang itago itong nararamdaman ko. 3 araw na mula nang umalis si Rafa. Wala akong balita sa kanya dahil hindi naman ito nagre-reply sa mga texts ko, kahit nga mag-good morning ay hindi magawa. Hindi nito kasama si Audrey at wala rin itong balita kay Rafa. Nasa bookstore ako ngayon at naghahanap ng librong pwedeng mabasa para malibang naman ako. Habang namimili ako ay aksidente kong nabitawan ang librong hawak ko. Pupulutin ko na sana ito nang may nauna nang kumuha nito. Hi, we met again. He smiled at me. Bahagya akong nagulat sa kanya. Hindi ko inaasahan na magkikita pa kami ulit nito. Hello Enrique. Bati ko sa kanya. He handed me the book. Natatandaan mo pa pala ako. Mahina itong tumawa, mahilig ka pala magbasa. Kinuha ko naman ang libro at napatango, pampalipas oras lang. Ani ko at nagtingin-tingin pa ng ibang libro. Hindi ko na siya kinakausap pero alam kong nasa tabi ko pa siya. Nakatayo lang siya roon at nakatingin sa akin. Weird, hindi pa ba ito aalis? Naiilang ako sa kanya. Pwede ka bang maimbitahan mag-coffee? Aniya. Sorry ha, hindi kasi ako pwede. May pupuntahan pa kasi ako after nito. Pagdadahilan ko. Wala na akong pupuntahan. Ito lang talaga ang sadya ko ang bumili ng libro, pagkatapos nito ay uuwi na rin ako. Gumaling na pala ang braso mo. Aniya at bahagyang hinaplos ang braso ko. Agad akong napaatras. Hindi ako nakapagsalita dahil sa gulat. Sorry. Aniya at nahihiyang tumingin sa akin. Hilaw akong ngumiti at naglakad na. Nawala na ako ng gana na maghanap pa ng libro. Habang nakapila ako sa cashier para magbayad ay nakatayo lang din ito sa tabi ko. Pagkatapos kong magbayad ay dali-dali akong lumabas ng bookstore. Lori, sorry na, natakot ba kita? Habol nito sa akin. Hindi tamang bigla-bigla mo na lang gagawin sa akin yun. Hindi tayo close at lalong-lalo na hindi tayo magkakilala. Sagot ko sa kanya, mauna na ako. Tumalikod na ako sa kanya at naglakad na. Hindi pa ako nakakalayo nang magsalita ito. See you around. Aniya, nilingon ko siya at nanindig ang balahibo ko nang malapad itong ngumiti sa akin at naglakad sa kabilang direksyon ng mall. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Napailing ako at kinalma ang sarili ko. Saktong kakalabas ko lang sa banyo nang narinig kong mag-ring ang cellphone ko. Kumunat ang noo ko. 8:00 na, sino naman kaya ang tumatawag? Umupo ako sa kama at kinuha ang phone ko na nasa drawer, laking gulat ko nang makita ko ang pangalan niya sa screen. Rafa is calling.
Sinagot ko ito, hello. Have you eaten your dinner? Sa ilang araw na wala siya rito ay ngayon ko lang ulit narinig ang baritonong boses nito. Opo, tapos na. Ikaw, kumain ka na ba? Yeah. Rinig ko sa boses nito ang pagod. Mukhang pagod ka. Magpahinga ka na. Kahit na namimiss ko na siya at gusto ko pa siyang makausap, mas gusto ko na lang na magpahinga na lang ito para mawala na ang pagod niya. Open your camera. Utos nito. Biglang tumunog ang phone ko, may request pala ito ng video call. Ni-accept ko ito. Nakasandal ito sa headboard ng kama niya at wala itong suot na pangitaas. Kakatapos mo lang mag-half bath? Tanong nito. Napatango ako, saktong pagkalabas ko tumatawag ka. Nakatapis pa kasi ako ng tuwalya. Get dressed now. Aniya. Sige, iwan ko na lang muna rito ang phone. No, bring it. I want to see you getting dressed. Seryosong wika nito. Napaawang ang mga labi ko. Seryoso ba siya? Kinagat ko ang pangibabang labi ko. Tumayo na ako at pumasok sa walk-in closet. Pinatong ko ang phone sa kung saan ay makikita niya pa rin ako. Lihim akong napangiwi. Kinuha ko ang kulay gray na 90s. Nagdadalawang isip pa ako kung huhuberin ko ba ang tuwalya or susuotin ko na lang ang 90s habang nakatapis ako ng tuwalya. Bahala na nga, hinubad ko ang nakatapis na tuwalya sa katawan ko. Sumulyap ako kay Rafa, nakasandal pa rin ito sa kama niya at nakatingin sa akin. Ngayon pa ba ako mahihiya? Lahat na ng sulok ng katawan ko ay maraming beses niya nang nakita at nahawakan. Sinuot ko na ang 90s at pagkatapos ko ay naglakad ako para kunin ang phone at nagtungo na sa kama at umupo. Hindi na ako nagsuot ng panty. Narinig ko itong tumikim, where did you go earlier? Sa bookstore lang. May binili akong 2 libro kanina. And, umuwi na rin ako kaagad. Hindi ko na sinabi ang encounter namin ni Enrique kanina. Okay, bakit ka pala napatawag? Tanong ko. Hindi naman kasi talaga ito tumatawag sa akin, pangalawang beses niya pa lang ito. Layong una ay yung dinalhan ko siya ng lunch. Nothing. Tipid na sagot nito. Wala lang naman pala. Busy ka ba dyan? Yeah, sagot nito, you should sleep now. Napatango ako sa kanya, sige. Good night, good night. Aniya at pinatay na ang call. Tinitigan ko ang wallpaper ko, si Rafa ito. Yung kinuha kong picture niyang nakapikit at nakasandal sa puno sa park. Kailan ka ba uuwi? Namimiss na kita, nababaliw na yata ako. Nilock ko na lang ang phone at pinatong sa table. Matutulog na lang ako. 1 linggo na rin simula nang umalis si Rafa at ngayon din ang uwi niya. Bago raw siya uuwi rito sa bahay niya ay may pupuntahan daw muna ito kaya gabi na siya makakauwi rito. Nagpresenta na ako kay Manang Delia na ako na ang magluluto at masaya naman nila akong tinulungan ni Ate Letty. Excited na akong makita si Rafa. Miss na miss ko na siya. Pagkatapos kong magluto ay naligo na ako at nagbihis, para naman hindi ako amoy ulam at presentable naman ako kahit papaano mamaya kapag nakita ako ni Rafa. Narinig ko nang may dumating na sasakyan. Malapad akong ngumiti, si Rafa na yata yun. Excited man akong makita siya pero pinigilan ko ang sarili. Gusto ko na siyang salubungin kaagad sa baba. Relax, Lorraine, masyado ka namang halata, naiiling nakausap ko sa sarili ko sa harap ng salamin. Sinuot ko ang kwintas na niregalo niya sa akin. Araw-araw ko nang suot ito simula ng birthday ko. Hinuhubad ko lang ito kapag naliligo or half bath ako. Nang matapos na akong makapag-ayos ay tumayo na ako para sana lumabas pero may kumatok sa pinto ko. Pasok, sigaw ko. Sumilip muna si Ate Letty bago pumasok sa kwarto ko. Hindi ko maintindihan ang itsura nito. Para itong natatakot na ewan. Ngumiti ako sa kanya. Si Rafa na ba yun? Pagtatanong ko, tumango siya sa akin, pumunta raw po kayo sa office niya. Sige ate, sagot ko sa kanya, lumabas na ito. Tiningnan ko muna sa huling pagkakataon ng sarili ko sa salamin at lumabas na sa kwarto at tumungo sa office ni Rafa. Kumatok muna ako ng 3 beses bago binuksan ang pinto. Nakita ko siyang nakaupo sa swivel chair niya at matalim na nakatingin sa akin. Nagulat ako. Bakit ganoon siya makatingin sa akin? Ngumiti na lang ako sa kanya. Hello Audrey, bati ko sa kanya na nakaupo sa couch. Napakaseryoso ng mukha nito, hindi siya nagsalita.
Binalingan ko ng tingin si Rafa at nagulat ako nang makita kong baka sa mukha nito ang galit. Rafa, kamas, hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang may nilapag ito sa mesa niya. Nang makita ko kung ano yun ay halos manginig ang tuhod ko. Hindi ako nakapagsalita. Paanong nasa kanya yun? You tricked me. Galit na sigaw nito sa akin. Rafa, nangilid ang luha sa mga mata ko. Magpapaliwanag ako. Lumapit ako sa kanya pero parang tinutusok ako ng mga pamatay na titig niya. Paliwanag, singhal nito, ang ayaw ko sa lahat ay ang ginagago ako. Parang kulog ang boses nito na echo sa buong kwarto. You're taking pills ha? Kinuha nito ang isang bote at malakas na tinapon sa gawi ko. Pulang-pula ang buong mukha at leeg nito sa sobrang galit. Humakbang ako papalapit sa kanya at hinawakan ang kamay niya pero marahas niya itong winaksi na halos ikatamba ako. Rafael, malakas na sigaw ni Audrey. Mabilis na tumulo ang luha mula sa mga mata ko at napayuko. Alam na niya ang sekreto ko at galit na galit siya. Sorry, humihikbi kong sabi. Nag-sorry ka lang kasi nahuli ka. Napaatras ako nang malakas itong sumigaw. Halos mabingi ako. Nagulat ako nang mahigpit nitong hawakan ang braso ko. Napadaing ako. Gaano mo na ako katagal na niloloko ha? Gaano? Nakayuko lang ako at umiiyak. Rafael, you're hurting her. Ano ba? Stay out of this, Audrey. Galit na sigaw nito. Now, you're only crying. Galit na sabi nito sa akin. Sorry. Mahinang sabi ko. Sorry. Hanggang sorry na lang ba ang sasabihin ko? Alam kong una pa lang ay mali na ang naisip ko pero tinuloy ko pa rin ang pag-inom ng pills. Lahat ng ito ay kasalanan ko kaya deserve ko ang lahat ng galit niya sa akin. Hindi ko kailangan ng sorry mo. Marahas nitong binitawan ang braso ko, hanggang kailan mo ako lalakoan kung hindi ka nahuli. Galit na sigaw nito. Tumalikod dito sa akin at sinipa ang upuan. Punong-puno na ng luha ang buong mukha ko. Nagawa ko lang naman yun dahil napalunok ako, hindi ako makapagsalita ng maayos, parang may malaking bato ang nakabara sa lalamunan ko, dahil mahal kita. Nakitang kong natigilan ito, para itong tuod na nakatayo. Akala ko ng una ay kaya kong pigilan pero hindi, ang hirap pigilan, pinahid ko ang luha sa mukha ko. Akala ko kahit papaano ay mamahalin mo ako, akala ko kahit konti lang ay mamahalin mo rin ako katulad niya. Akala ko kahit papaano ay magkakaroon ako ng puwang dyan sa puso mo katulad ng asawa mo. Nilingon ako nito at mabibigat ang paang lumapit sa akin at marahas na hinawakan ang braso ko, sa sobrang higpit nito ay para akong mababalian. Aray, nasasaktan ako, daing ko habang umiiyak. How dare you mention my wife? Mas lalo pa itong nagalit. Nagbabaga ang mga mata niya sa sobrang galit at nagtatajes ang panga nito. Wala kang kapantay sa asawa ko. At hindi kita mamahalin gaya ng pagmamahal ko sa asawa ko. Galit na sigaw nito. Tama, walang-wala ako kumpara sa asawa niya at hinding-hindi niya ako mamahalin kahit kailanman. Sino ba ako para mahalin niya? Rafael, nasasaktan na siya. Sigaw ni Audrey at lumapit na ito sa amin. Binitawan ni Rafa ang braso ko. Mabalasat niya akong tinitigan, binili kita para lang dalhin ang magiging anak ko. Hanggang doon lang ang trabaho mo. Aniya. Tumalikod dito sa akin, umiiyak akong nakatingin sa likod niya. Malakas niyang isinara ang pintuan nang makalabas na ito ng opisina niya. Tama, hindi na dapat ako naghangad pa na mahalin niya ako. Hindi ko na dapat pinangarap na isang araw ay mamahalin niya rin ako. Pasensya ka na, ani ko kay Audrey at mahinang naglakad pa palabas. Hindi ko siya narinig na nagsalita. Hinaplos ko ang braso ko. Sobrang sakit nito pero wala nang masasakit pa sa puso ko. Bakit pa kasi sa dinami-rami ng una kong pwedeng mahalin ay siya pa? Alam ko namang hindi kami pwede pero bakit siya pa ang minahal ko? Nang makapasok ako sa kwarto ko ay napatingin ako sa kama ko. Diyan ko siya niyayakap, diyan kami palaging magkatabi, diyan ko pinaparamdam sa kanya na mahal ko siya. Napahiga ako sa sahig sa gilid ng kaliwang bahagi ng kama at doon ako humagulal ng iyak. Binuhos ko roon lahat ng luha ko. Maling pagmamahal itong nararamdaman ko. Maling minahal ko siya at maling-mali na uminom ako ng pills. Gusto ko lang naman sana na bago ako mabuntis ay mahalin niya rin ako. Gusto ko lang naman subukan baka kaya niya rin akong mahalin. Malungkot akong napangiti.
Kung mas pinilit ko pa sanang pigilan itong nararamdaman ko ng una pa lang, sana wala ako sa ganitong sitwasyon ngayon. Sana hindi siya nagalit at sana hindi ako nasasaktan ngayon.